si Gladys Grace Testado, no, nag-abot kadtong the other day lang siya nag-abot. So ang atong gihimo with the intervention of the provincial government of Cotabato under our Governor Emilio Lala Talinio Mendoza. So kuan siya sa ato nga atong i-assist ang pamilya sa natungdan na Testado family from Libungan, together with the LGU Libungan, of course, sa ilang peso, and the DMW, the OWA, and of course sa family ni Testado. Ma'am, Yes. pwede paki-istorya, ano ang natabo nga ato namatay to si Testado? Okay, no. According sa report magod sa iyang sister nga si Gretchen Testado, no, from Japan po ng iyang igsuon kay naa sila didto, dalawa sila, and then Testado si Gladys Grace is isa ka agriculturist. Ni graduate dire sa USM Kabakan, and so nagtrabaho sila didto, and nakakuha siya working permit as working visa sa iyaha. Now, the report, no, ang sa iyang manghod is fatally involved in a hit and run incident in Adachiko, Tokyo, Japan on November 24, 2025. Yun po ang nangyari sa kanya. So it was a hit and run, ang sabi ng kanyang kapatid. So yun nga, nagkaroon sila ng immediate na nangingi ng tulong, of course, with the provincial government, and of course sa aton nga nasod sa Pilipinas nga matabangan sila nga ma-repatriate ang human remain ni Gladys Grace Testado. Kana ang nahitabo, and of course hanggang ngayon nakita ko pa din ang kanyang death certificate. Mayroon kasi doon na unknown daw ang cause ng kanyang kamatayan, which is tama man din daw yun, sabi ng DMW, kasi nga daw hindi pa nila maano kasi ilang days pa bago mag-declare ang Japan na kung ano talaga ang dahilan ng kanyang kamatayan. Mga pila na siya katuig dito sa Japan kining ang biktima? Yeah, no, ang biktima is mag 3 years na siya sa Japan, 3 years. Kasi naa siya nag-student visa sa siya pagsulod niya, nag-eskwela siya dito, and then nakakuha na siya employer. So mao na nga under contract yun si Grace Testado sa Japan, na siya employer. Okay, so ang lesson learned diri, dapat kung kita mag-abroad, dapat legal ang ato pamaagi kay makauli Yes. pa dayon, di ba? Last week ba nakauli dayon, unlike kung ikaw illegal. So, malisod pagpangita sa imo number one sa gobyerno kung asa ka pangitaon gito sa abroad, Ma'am Ani. Yes, kailangan legal ang atong paglakaw sa abroad, no? Ang atong mga dokumento na agyud siya kay kung abot nga na atay mga problema, dali lang gyud nato i-reach out. Sa atong kababayan nga si Gladys Grace Testado, no, rest in peace, o condolence sa pamilya Testado nga naa sa Batyokan, Libungan. Of course, kabalo ko nga sakit kayo ng ilang paminaw karon, it's because buhi nga ni Hawa. So karon mao na nahitabo kay Gladys Grace. Kompleto ang iyang mga papeles, mao nga nagdagan lang og 10 days ang iyang pag-repatriate sa iya pauli diri sa Pilipinas, kay naapod siya mga special nga murag na special agreement between sa iyang employer nga dalion siya pauli. So, unlike Ma'am Ani nga diha sa imuhang opisina nga gaadto diha may mga legal na illegal. So kung illegal, mas komplikado ang proseso, gumikan kay dali matabangan. Aun sa mga experience buka ng mga illegal diha nga ga-abroad, problema kaayo ang ilang pagpapauli, Ma'am Ani. Bisag dili patay, bisag ka lang buhi pa ang usa ka tawo. Yes, no, karon ang atong opisina under sa kay Governor Emilio Lala Talinio Mendoza na atay ordinance, no, nga provincial OFW help desk na diri sa atong provincial capital. Daghan kay tag mga cases na ay naa siya mga ginatawag nato nga undocumented nga mga OFW. So ako naluoy jud ko sa mga undocumented kay ngano bumbued na dili sila madali naton og trace. Madugayan taong papauli sa ilaha, which is kung undocumented sila, dali lang kay nato pangitaon.